Hi guys, tara let's go to Taiwan and I will be sharing with you our itinerary for 11 days and 10 nights as well as yung budget namin, ginastos namin doon, and some travel tips. So, let's start with day 1. So, nag-travel muna kami from Taoyuan Airport to Taipei to Taichung. Okay? So, yung unang stop talaga namin, unang accommodation namin ay sa Taichung. Doon kami nag-start talaga. So, ito yung map para makita nyo kung ano yung travel natin. So, day 1, ang una nating binisita, medyo late na yan kasi nga, although maaga kami sa airport, nag-trains pa kami. 3 trains yung sinakay namin. May high-speed rail train pa ron, yung sa gitna. So, ang una natin pinuntahan yung Rainbow Village. Ito yung may mga makukulay ng mga pader. Hindi na siya habitable yata, pero ginawa siyang tourist spot sa Taichung. And then, yung Feng Chia Night Market, yun yung pang-end ng araw namin, ng day 1 namin. Doon na kami nag-dinner. So, medyo marami-rami rin kami nakain dyan, nag-enjoy kami. Maraming tao, kasi yata Sunday, weekend, kaya maraming tao. Now, let's go to day 2. Ang day 2 namin, papakita na uli natin dyan yung map para makita nyo kung nasan banda yung Nantao County. Yung Sanmon Lake. Yun yung talagang pinuntahan namin. And then, sa Sanmon Lake, doon nyo rin makikita yung CN Pagoda. Okay? Nasa paligid lang yon. And then, yung Sanmon Lake Ropeway. Yun yung sasakay kayo ng cable car, ng cabin, para makapunta doon sa isang theme park. Kaso, hindi na kami pumasok doon. And then, for day 3, yung Shongshe Flower Market. So, nasa Taichung pa rin siya, pero Huli District. Nag-train kami pupunta dyan. And then, bumalik na kami sa hotel namin, dun sa Taichung City. Kinuha namin yung mga bagahe. Nag-travel na kami papunta sa Chiayi. Okay, day 3 pa rin to guys ha. So, eto papakita natin yung kung nasaan yung Chiayi sa map. And then, una namin napuntahan dyan yung Song of the Forest. Around 7 na yata, basta gabi na yan. Gabi na kami nakapag-start ng tour dyan. And then after that, sa Wenhua Road Night Market. Okay, another night market. And then, day 4 naman, nasa Chiayi pa rin tayo. Alicia National Forest Recreation Area. Ito medyo malaki to guys, so magtatagal talaga kayo. And kung gusto nyong ma-appreciate talaga yung nature, yung paligid niya, punta kayo ng maaga and mag-alat talaga kayo ng time na medyo matagal. Pero kami, since gusto namin maraming puntahan, hindi na kami nagtagal doon. Siguro around 3 hours lang kami roon, or wala pa. Pero napakarami yung magagawa ron. And then, nag-Feng Chiyu Old Street kami. Okay? Parang mga 40 minutes away from Alicia National Forest Recreation Area. Okay? So, nasa Chiayi pa rin to. Para siyang Jufen Old Street. May mga tindahan din. May mga kainan. Yan. Then, day 5 na, pumunta muna kami sa Hinoki Village. Ito yung may mga parang lumang Japanese houses. May mga tindahan, may mga food, may mga souvenirs, may mga desserts, etc. Maraming mga kabataan dito, mga Gen Z, mga estudyante. And then, bumalik lang kami sa hotel namin para pick upin yung mga bagahe. Nag-travel na kami papunta sa Kaohsiung. Okay? Day 5 pa rin yan, day 5. And then, sa Kaohsiung, medyo gabi na kami nakapag-start. Pero marami pa rin kami napuntahan. Like yung Dome of Light, nasa isang, paglabas lang ng isang train station. Actually, sa loob pa rin siya ng train station, pero pag exit mo, okay? Pag exit mo sa mga gate. And then, nagpunta kami na sa Glory Pier. And then, nadaanan namin yung Kaohsiung Music Center. Ito yung may malaking parang
parang pattern siya ng mosaic something, tas mailaw. Maganda siya sa gabi, so punta kayo dyan ng gabi. And then nagpunta naman kami sa Heart of Love River. Okay, may bridge dyan. And then last na for day 5, Ruifeng Night Market. Ito na-enjoy ko to, yung Ruifeng Night Market. Hindi siya sa daanan, okay? So tabi lang siya ng daan, pero nasa ano siya, parang mga eskinita. Yon. Now let's go to day 6. Sa day 6 naman, una natin ginawa yung Shao Gangshan Skywalk Park. Okay, eto medyo nakakalula to. Hindi siya bridge, skywalk talaga siya na elevated, parang bridge pero hindi siya yung i-connect yung isang lugar sa isang lugar, hindi ganoon. So skywalk talaga siya, nakakalula. And then Lotus Pond or yung Lotus Water Park na maraming pagoda, maraming temples. Yan. And then last na yung Takao Railway Museum. Ito nice din to kasi malaking park siya, may mga art pieces siya galing sa mga spare parts ng mga old trains. Ginawa nilang mga upuan, swing, mga malaking maleta, yan. Now let's go to day 7. Day 7 natin, inuna natin yung Foguangshan Buddha Museum. Right? Marami pang mapupuntahan dito guys, pero etong museum lang ang talagang tinarget namin. Kasi maraming gallery, and then naakyat ka pa sa Buddha, may mga temple sa loob, may mga museum, yon. And then we moved to Chijin District. Sa Kaohsiung pa rin to ha. Para makapunta sa Chijin District, mag-ferry kayo. Mag-ferry. So sa Chijin District, inuna namin yung Chijin Old Street Market. Okay? So dyan na kami nag-lunch, / merienda. Although bumili rin kami sa Family Mart. And then, yung mga nabili namin, kinain namin sa shore, doon sa Chijin Beach. May ano sila ron, mayroon silang dagat. Okay? Pwedeng maligo guys, pero hindi kami naligo kasi hindi naman kami nagdala ng mga pang swimming. Pero pwede, if you want, pwede roon. And then, day 8 na tayo, umagang-umaga, travel tayo papunta sa Hualien. Okay? Galing tayong Kaohsiung. Okay, papakita natin sa map. Nag-travel tayo papunta sa Hualien. Sa Hualien, inuna namin yung Starbucks Hualien shop. Katabi lang to ng New Paradiso or New Paradise Mall. Medyo unique kasi siya. Yung shop niya, yung store ng SB na to, ay mga container, yung mga container trucks. Okay? Yung mga nasa likod ng mga trailer trucks. So yun, pinagpatong-patong. And then mga hapon or gabi na, pumunta kami sa Babin Park. Gabi kami nagpunta, parang hindi na namin mapupuntahan yan ng umaga, kaya pinush na namin kahit gabi. And then huli na namin for day 8 yung Dongdaemen Night Market. Ito so far, I think yung pinakamalaki na napuntahan namin, Dongdaemen Night Market. Nag-enjoy naman kami dyan kahit papaano, pero hindi ko nagustuhan yung corn dyan, yung grilled corn. And then yung day 9, ununa natin yung nasa Hualien pa rin tayo, yung Taroko National Museum. Yun yung pinuntahan namin. Dapat ito, magtatagal kami dyan, kaso hindi kasi reliable. Laging nade-delay yung mga bus, yung mga public transport nila. So bumalik na lang kami sa hotel namin and kinuha yung mga bagahe, nag-travel na kami pa Taipei. Okay? So sa Taipei, gabi na tayo, syempre nakapunta roon. Inuna lang namin yung Dadaocheng Wharf. Okay? Dadaocheng Wharf. And then, to end our day 9, nag-food trip kami sa Ximending Night Market. Diyan ko tinry yung Hot Star Spicy Chicken. Masarap siya guys. Recommendable. And then, day 10 na, day 10. Ito, yung ununa natin yung Yelyu Geopark. Okay, nandito yung Queen's Head, Princess Head. Sa New Taipei City to. And then, New Taipei City pa rin, nagpunta tayo sa Shifen Old Street. Andito yung Riles, kung saan nagpapalipad ng mga lanterns, yung mga turista. Isulat mo muna sa lantern yung mga wishes, mga prayers mo, bago nyo paliparin.
And then, malapit lang dito sa All Street, konting lakad lang. Actually, parang hindi naman. Pero basta malapit lang. Yan, Jingdong Falls. So, pinuntahan natin to. And, konting lakad pa ay mapupuntahan mo yung Shifen Waterfalls. Pero hindi na namin pinuntahan yon. So, ox na kami dyan sa Yan Jingdong Falls. And then, last namin yung Civic Plaza of New Taipei City Hall. Kasi meron silang Christmas Land. Hindi ko alam kung sa ibang months, okay pumunta rito. Pero, nung nagpunta kami rito, November 21, okay, ang ganda, ang daming mga lights, Christmas lights, decors, may screen na malaki, okay, so punta kayo rito, lalo na kapag mag-Christmas na. And then, day 11 na, maagang-maaga pumunta kami ng Taoyuan International Airport. Okay, kasi babalik na tayo sa Pinas. 10:40 yata ang flight namin pabalik sa Pinas. So, yun po ang itinerary natin. Okay? And then, now let's go to yung budget namin. Okay? I will show you, okay, yung pinaka-summary na andito. Yung summary na yan, yung unang 4, yan yung mga nabook namin. Or nabook ko, okay? Kasi may kasama ako eh. Iba yung airfare niya. Iba rin yung airfare ko. So, yung airfare ko, ito lang, 6,962. Okay? So, yung hotel na yan, papakita ko yung isang list ng mga hotels namin kung ilang gabi at kung magkano. And yung total niya, okay, nandyan yung Taichung, Chiayi, Kaohsiung, Hualien, Taipei. Okay? And then yung total niya, 20,000. Dinivide ko sa dalawa kasi syempre hati kami nung kasama ko. So, ang total na niya ay 10,000, balik tayo sa summary, 10,442 pesos and 37 centavos. Okay? And then, yung kasama ko, si Brad, okay, nag-book siya ng mga sakluk ng ticket para sa MRT from airport to Taipei, 219. Sakluk yan, guys. And then, another one, Taiwan high-speed rail, okay, from Taipei to Taichung, okay, 851 naman each, okay. And then eto, punta na tayo rito, may konting explanation tayo. So, gamit yung GCash. Ang winidraw, okay, ang winidraw natin ay 10,500 kasi first withdraw is 3,000, second withdraw is 3,000, third withdraw is another 3,000, and then last withdraw is 1,500 NTD ha, or New Taiwan Dollar. So in total yan 10,500. Okay, nung bumalik ako ng Pilipinas, ang naiuwi ko lang ay 200 NTD plus coins na I think aabot siya ng 100. So 300 NTD ang naiuwi natin. So, ang nagamit natin, guys, nagastos natin sa Taiwan ay 10,200 NTD. Kasi naiuwi ko yung 300 eh. Itinimes ko lang siya sa conversion na 1.8 kasi yun yung kadalasan na conversion ng mga nagwi-withdraw ako. Merong 1.73, may 1.85. So, eto yung average niya, 1.8. So, nung tinimes ko siya, ang nagastos natin in peso, okay, ay 18,360. So, yan ang mga nagastos natin sa food, pag nag-night market kami, kapag nag-convenience store kami, 7-Eleven, Family Mart, kapag maglo-load kami ng Easy Card, lo-loadan namin kasi ginagamit namin yung sa trains, buses, kung saan-saan. So, yun. So, 18,360. Yung others, okay, papakita ko yung list kung ano yung others. Kasi nag-credit card din tayo. Sa credit card, ginamit natin yung credit card dun sa net store. Bilihan nyo ng mga damit, guys. Parang Bench. Okay, parang Pen Shop. Parang Uniqlo, parang GU. Yan, parang Zara. Sikat yung net store sa kanila. Net yung pangalan talaga.
Maraming kasi kaming nakitang net sa iba-ibang lugar na pinuntahan namin eh. So yung nasa Taroko Mall to, ang total na ginastos namin ay 1,597 pesos. Pero ang sa akin lang dyan ay 532 pesos and 49 centavos. Okay? Converted na yan sa pesos eh. And then, yung Din Tai Fung, hati kami dyan ni Brad. Ang total niya ay 1,900. Siyempre, yung sa akin lang dyan ay 979 pesos. And then, yung sa train, papunta sa Kaohsiung, ang kinredit card din namin yung ticket. Ang isa niyan ay 1,268 pesos. And then, another train, papunta naman sa Hualien, ito 788 pesos each. So, ang pinaka-total ko sa others ay 3,568 pesos and 83 centavos. So, balik tayo doon sa summary. So, ito na yung summary. Ang grand total niya, okay, ng lahat na nagastos ko, kasama na yung airfare, accommodation, pagkain, transportation, etc. 40,403 pesos and 26 centavos. So, not bad guys. Kasi 11 days yan and 10 nights. At ang dami naming lugar na napuntahan. Kaohsiung, Chiayi, Taichung, Hualien, and Taipei. Ang dami naming napuntahan guys. Ang dami naming nagawa. To think na may mga high-speed rail trains pa yan. Okay? Hindi naman kami nagutom dyan. Lagi kaming may night market. May Din Tai Fung pa kami. Kumain pa kami sa Coco Ichibanya. So, ayun guys. So, 40,000. More or less yan ang kailangan nyo kung magta-travel kayo sa Taiwan. 11 days, 10 nights at lilibutin nyo ang buong Taiwan. Okay? So, yung mga lugar na binanggit natin sa itinerary. So, eto, roughly 40,000 ang mga gastos nyo kakailangan ninyo. Nandiyan na yung airfare at saka accommodation. Na may kasama kayo ha, na isa. Kung mas marami kayo, baka mas matipid. Pero kung solo kayo, baka hindi kayo makamura sa accommodation. Yun lang. So, baka 50,000 ang kailangan niyo pag solo kayo. Pero, not bad na rin. Kasi, 11 days. Okay? Kumpara do sa Hong Kong natin na 50,000 for essentials only ha. 50,000, 6 days lang. Okay? Actually, wala pa siyang 6 days. Kung susumahin mo, 5 days lang talaga siya. Diba? Mas mahal talaga ang Hong Kong at saka Singapore. And ang Taiwan, mura lang guys. Punta na kayo. And then, let's go to some travel tips. Okay? I will share with you some travel tips. Unang-una na dyan, pagdating nyo sa Taiwan, Taoyuan International Airport, mag-join kayo do sa Taiwan The Lucky Land Draw. Okay? May chance kayong manalo ng 5,000 NTD. Okay? Mayroon akong friend, 6 sila. Okay? 5 ang nag-register. Kailangan nyo mag-register ha, bago pumunta ng Taiwan. Tapos ipapakita nyo yung QR code doon at maglalaro na kayo. 5 nag-register, isa hindi. So sila 5 naglaro, 3 silang nanalo. 3, guys. So, grabe no, 15,000 NTD. Galing. Kaming dalawa nung nagpunta kami roon, naglaro kami. Hindi kami nanalo. Anyway, second tip natin, gamitin nyo yung GCash nyo, GCash card. Especially yung Visa card, kasi mas maganda raw yun. Yun ang pang withdraw nyo. Instead of buying local currency, yung mga NTD sa mga currency exchange, mahal guys. So, kung gagamitin nyo ang GCash card nyo, mag-withdraw kayo sa mga banks kasi walang mga withdrawal fee. Unlike sa 7-Eleven, merong 100 or 200 na additional fee. NTD yun ha, di ba? So, third travel tip, Taiwan is more affordable than SG and HK or Hong Kong. Sinabi ko na yan kanina, di ba? So, wag kayong mangamba na malaki gagastusin nyo and I'm sure makakatipid kayo. Hindi naman kayo magugutom pero makakatipid kayo. Biro mo yung mga train stations nila, mura lang guys. Kahit yung mga food nila. Fourth na tayo, fourth travel tip.
use Easy Card. Sa pagdating nyo pa lang sa airport, may mga vending machine doon. Bumili kayo ha, Easy Card. Yun ang gagamitin nyo sa mga trains, sa mga bus. Pero may mga trains ha, lalo na yung mga high speed. Hindi yata pwede yung Easy Card. Okay? Pero most of the time, yun ang gagamitin nyo sa mga bus taxi, sa mga buses nila, trains, yung Easy Card. So, pag bumili kayo noon, 500 NTD ang bayad. Loaded na yun ng 100. I mean ng 400 pala. 400. And then, loadan nyo na lang from time to time pag maliit na lang yung value niya. So, i-monitor nyo rin. And then, fifth na tayo, public transportation, high speed rail or HSR versus MRT versus LRT or yung mga local trains nila. Guys, magkakaiba to ha. Ang dami nilang trains doon. Kapag malalayong lugar, for sure, high speed rail ang sasakyan nyo. And mayroon yung ticket talaga na bibilhin. May ticket na bibilhin. And then yung MRT, LRT, dyan, pwede nyo gamitin yung mga Easy Card nyo. And mas mura. Kadalasan pala guys, yung MRT nasa ilalim nila. Okay? Mga subway. Yung LRT nasa itaas. Parang yun yung tram nila. And then, number 6 na tayo, bus schedule guys. Ang ginagamit namin to monitor the schedule ng mga bus ay yung Google Maps. Okay? Minsan, hindi naman kadalasan, pero siguro 50% of the time, delayed yung mga bus nila. Delayed. Or hindi talaga darating, out of service, ganon. Minsan nga, meron kaming isang pinuntahan, yung Skywalk Park. Yung pangalawang bus namin, hinintay namin ng mahigit 1 oras. Hindi siya dumating. So, naglakad na lang kami papunta dun sa ng 2 kilometers guys. At may hike pa yun, may hike pa. So, I suggest, pag pumunta kayo sa Skywalk Park, mag-taxi na lang kayo pagkatapos nyo lumabas sa MRT, sa train station. Mag-taxi na lang kayo. Yung taxi nila, hindi ganun kamahal. And then, pabalik, yun, nag-taxi na kami. Alright, so pang 7 na tayo. Guys, sa Taiwan, masyadong maraming lakaran, okay? So, make sure wear comfortable pair of shoes. Okay? Hindi yung mga maganda lang pero hirap naman kayo, mamaltos naman kayo. So, make sure mga running shoes, walking shoes, yan. Tsaka yung matagal nyo nang ginagamit para hindi mangangapa yung paa nyo. Pagbago kasi ganyan tayo, 'di ba? So, kikilalanin muna na yun ng paa natin yung sapatos bago masanay. So, make sure ha para hindi kayo mahirapan sa paglalakad, etc. And then number 8, weather. Okay, make sure alamin niyo yung weather doon, kung gaano kalamig, etc. November kami nagpunta roon, medyo malamig pero hindi ganoon kalamig. May mga times na hinuhubad namin yung mga jacket namin. So, make sure na lang magdala kayo tapos i-ready nyo. Dalhin nyo lagi kapag lumalabas kayo ng hotel nyo para kung lamigin kayo, may masusuot kayo. Okay? Meron din silang 4 seasons din sila eh. So, winter, spring, summer, fall, or autumn. So, autumn kami pumunta ron. Sa winter nila, wala namang yatang snow. Pero mas malamig yun, syempre, December to February. So, make sure ha, i-match nyo yung dadalhin nyo mga attire, mga outfit nyo sa weather. And then number 9 na tayo, convenience stores. Guys, napakarami ring convenience stores dito and ang daming mabibili. Okay? Sa mga budgetarian dyan, malaking tulong ang mga convenience stores. Okay? Or sa umagang-umaga, kapag maaga kayo mag-start ng tour nyo, yung mga train stations, bus stations, laging may mga yan guys, may mga convenience stores. Diyan na kayo bumili ng mga breakfast nyo, coffee, banana, bread, etc. And then, night markets and milk tea stores, make sure you try them guys. Sa sobrang dami ng night market nila, hindi mo yata mauubo sa isang linggo. Okay? And then, may mga milk tea stores sila, i-try nyo rin. Isa sa tanghali, isa sa gabi, or isa bawat araw at iba-iba dapat para matry nyo guys. Masasarap in fairness.
And then elevators, guys, sa mga accommodation na ibobook nyo, make sure ha, magbasa kayo ng review, ng information about that hotel or hostel, kasi may mga accommodation na walang elevator. So kung malalaki ang bagahe nyo, may hirapan kayo maghagdan. Mayroon ding mga ano ha, so far wala naman yata kaming na-encounter na train station, mga subways na walang elevator. Or nahirapan lang kaming hanapin yung elevators. So, make sure i-check nyo rin yan. Kung sakaling maikli lang ang i-stay dun sa Taiwan, huwag na kayong magdala ng malaking bagahe. Okay? Para hindi kayo mahirapan. And then, eto, 12 na tayo. Go where the locals go. Same din yan ng eat where the locals eat. Kung haba yung pila, for sure masarap yun. Kung mahaba yung pila, for sure maganda doon sa loob nun. Or maganda yung service, okay, Instagrammable, or mura lang. Kung mga local sa kumakain doon, baka mura ron ibig sabihin. Pero at least may experience nyo ano yung kinakain ng mga locals, 'di ba? Yung mga gusto nila. May experience nyo kung ano yung na-experience nila sa araw-araw. Pang 13 natin, Google Maps. So, make sure mag-download kayo ng Google Maps and gamitin nyo yun. Makikita nyo yung mga schedule ng mga bus, ng mga trains, yung mga ruta, ano yung pinaka madaling sakyan, ano yung mga options nyo, or may trains ba, may bus ba, or kailangan mag-taxi, or pwedeng lakarin. And pwede nyo rin mabago yung mga time of departure, kung anong oras kayo aalis. And then, madadownload nyo rin yung map kung sakasakali lang naman na bigla kayo mawala ng data ng internet sa cellphone nyo, magagamit nyo pa rin yung map. Malalaman nyo, habang naglalakad kayo, tingnan nyo sa Google Map, gumagalaw yung green dot, kayo yun. Okay? Pero mas maganda pa rin may data para makapag-search kayo ng mga lugar, ng mga trains, ng mga departure time, ng mga bus schedule, train schedule, yun. And lastly, pang 14, mag-research guys. So yung pupuntahan nyo, okay, yung Taiwan, i-research nyo ano yung mga ginagawa ron, ano yung mga puntahan doon, anong oras, yung operation hours nung pupuntahan nyo, anong araw lang open, magkano, paano pumunta roon, anong outfit, baka meron doon mga lugar na bawal ang shorts, okay, mga maiikli, bawal ang sleepers, baka pagpunta nyo roon, ay, sarado na sila, hanggang alas 5 lang pala sila. So mag-research tayo, ano yung mga kakainan na masasarap. So yun, navigation, etc. So do your own research guys. And habang na doon kayo, ganun din, mag-research kayo. Kasi pwedeng mabago pa yung itinerary nyo, or yung mga pupuntahan nyo, or yung mga kakainan nyo, etc. So yun ang mga travel tips natin guys. I hope nakatulong tayo, and kung may tanong kayo, may questions kayo, feel free to comment below. I-like nyo na rin itong video na to, share nyo sa mga friends nyo, and paki-subscribe na rin. Tara, let's go to our next travel destination. Thank you guys. Bye bye.